isang matinding lihim din, hindi lang ni Sandro, kundi ni Ngiwi. Ang mag-ama, umaalingasaw ang lihim. No? Binulgar ni VP Sara ngayong araw. Nakakatuwa dahil nga ang ating pangalawang Pangulo ay mukhang active na ulit, lalo sa YouTube, no? And nagkaroon ng program, I think this is courtesy of SMNI, itong ibalik ang tapang at malasakit. Hindi ko alam kung foreshadowing ito mga kababayan. Itong titulo ng kanilang, ano ang pumapasok sa isip nyo mga ate at kuya? Yung word na tapang at malasakit. Di ba parang ano yan, associated kay Senator Bongo. Ibalik ang tapang at malasakit. Yan ngayon ang program, no, na I think inorganize ng SMNI, kay VP Sara, maybe magkakaroon siya ng regular na interview, mga ate at kuya. Yan po, oh. Pero ito po ay nasa iba't ibang mga platforms din, ano, nasa Facebook, and then nasa mga pages ng mga vloggers, at nasa, I think this is the official YouTube channel ni VP Sara, kasi may check button, oh. So, ngayon ko lang ulit nakita na nag-upload dito. At patungkol nga po ito sa impeachment ni VP Sara, in-interview siya, no, ng Banateros. At ang titulo ng programa ay Ibalik ang Tapang at Malasakit Episode 1. So ibig sabihin magkakaroon ng succeeding episodes. Kung nawala man po ang gikan sa masa para sa masa ni PRRD, at least meron ngayong program si VP Sara. I think sa studio ito ng SMNI, kung di ako nagkakamali mga kababayan. So, alam niyo naman ang SMNI at KOJC ay supporter ng mga Duterte, hindi ba? So, nakakatuwa na merong gantong program ang ating Vice President. Dito niya dinisclose ang lihim ni Ngiwi Jr. na mukhang si Ngiwi aware naman sa mga ginagawang kademonyohan ni Tambaluslos at ng mga buwaya, pero in denial lang, okay? Dito rin didiscuss ni Vice President Sara Duterte ang dahilan ng impeachment at kung paano niya hinaharap at kung paano nagsisinungaling itong mga demonyong politiko sa Pilipinas, particularly ang mga kongresista na di umano hindi siya sumasagot sa mga pinagbibintang sa kanyang ninakaw niya ang confidential funds niya, hindi ba? Pero sumagot nga raw ang ating vice, umattend pa nga sa mga hearing-hearing, pero hindi naman siya pinapayagang sumagot kasi wala nga raw po sa script na iniredy ng mga buwaya para gisahin si VP Sara sa mga investigation sa lower house or sa Kamara na fishing expedition or paghahanap lang ng ebidensya or para madulas lang ang bise, hindi ba? Manggaling mismo sa bibig niya yung pwedeng magamit na ebidensya laban sa kanya sa di umano'y pagnakaw niya or pangungurakot ng confidential funds. So bago natin panoorin mga kababayan, balikan natin si Sandro Marcos ay mayroong 50 billion na isiningit sa budget natin itong nakaraang taon. Bakit walang itong mga demonyo, mga ipokrito, no? Mga demonyo at ipokrito talaga na mga buwaya. Maanumalya ang nakaraang budget, the most corrupt budget nga po. Baka nga pati itong 2026 ay kukurakutin din ng malala kasi mas malaking pera. Mas mataas, no? Mas mataas higit sa nakaraang budget na siningita ni Sandro Marcos ng 50 billion at si Ngiwi 100 billion. So kung ang anak gumagawa ng singit at hindi natin alam kung paano napunta kasi wala namang makitang project si Sandro Marcos, kung meron man giba-giba. So ano yon? Buong budget na yan, naibulsa or kalahati na ibulsa. And then yung kalahati ginastos sa mga sira-sirang project sa Ilocos Norte. Dinidinay ni Sandro Marcos ang pasabog na ito ni Zaldico. Si Zaldico, di ba may mga documents na pinost si Zaldico, ayan nga, kung ilan at magkano ang naisingit sa budget ng Pilipinas nung nakaraang taon for Sandro and for Ngiwi. Dinidinay nila to. So bakit hindi iniimbestigahan? We're talking about 100 billion mga kababayan. Singit pa lang yan. Iba pa yung kickback. Para lang yan sa kanya, kay Ngiwi, di umano according to Zaldico. And then kay Sandro Marcos daw, may 50 billion. Sino daw ang hari ng pork barrel? Si Tambaluslos. Sabi ni Zaldico, sino daw ang prinsipe ng pork barrel? Or mga hari sila ng pork barrel? Si Sandro Marcos. Todo deny dyan si Sandro. Kaya shinare ko ngayon sa Princess Maui, mga ate kuya. Okay, pakinggan natin ang ating Vice President sa kanyang expose patungkol sa di umano ay pagiging mambubudol ni Ngiwi, hindi lang sa mga nininenok na mga pera ng bayan. Dagdagan ko lang yung audio. Kundi alam naman ni VP Sara na si Ngiwi ay may first-hand info or kung hindi man may participation ay aware siya sa impeachment laban kay bakit ganyan ka Ngiwi? Traidor ka rin talaga, hindi ka lang manggagamit, traidor ka.
Mambobola nga yung ginamit na lang na term ni VP Sara, di ba? Right? Mambobola lang. So going back, no, tapang at malasakit, di ba kay Senator Bongo yan? Ano to, foreshadowing? Like, pahaging ni VP Sara. Ibalik ang tapang at malasakit. Nasaan ang tapang at malasakit? May hidwaan ba si VP Sara at si Bongo? I don't know. I hope wala, no? Kaya nga sa lyrics ng ating kantang Sayaw Tatay Digong, nilagay ko rin, mga tat kuya, or pinalagay ko rin yung word na tapang at malasakit. Right? Naririnig nyo yun, di ba? Nalimutan tapang at malasakit, ngunit pag-ibig sa di ba ganun yung lyrics ng kanta na Sayaw Tatay Digong? Oh, hindi ko alam kung napakinig ni VP Sara yung kanta na kinompose at in-upload natin. Pinakompose natin sa Talat Studio. All right. Let's listen to the Vice President. Nagtataka talaga ako bakit ibalik ang tapang at malasakit. Nasa speech din yan ni VP Sara, mga kababayan. Let's listen to the Vice President. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. I don't think so. Tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Maayos kausap na. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So, post lang. Napansin nyo kay VP Sara na kapag ini-interview siya, spontaneous, dire-diretso. Partida, mga kababayan, hindi first language ni VP Sara ang wikang Filipino or Tagalog. Basically kasi, ang wikang Filipino ay binubuo ng like mga 90-95% Tagalog. Hindi niya first language ang Tagalog or wikang Filipino. Ang first language niya, Bisaya or yung Cebuano. Okay? Yung mas common at mas gamitin na uri ng Visayan dialect sa Pilipinas kasi ang Cebuano dialect, mga kababayan, ay ginagamit in Visayas and Mindanao. Okay? So maraming dialektong Bisaya, may Ilonggo, may Kinaraya, may Hiligaynon, may Antiqueño, may kung anik-anik pa. May Boholano, may Waray, di ba? So napakarami niyan. Sabi nga, yung mga taga-US, mga kababayan, kapag aware sila kung napakarami ng ating dialekto or lingwahe, sabi na, make up your mind already. Akala namin Tagalog lang yung salita sa Pilipinas, yung parang may Bisaya, may Ilocano, may Bicolano, may Kapampangan, may Pangasinense. Hindi nila kaya ang utak ng mga. Kaya tayo mga tatkuya, we have to be proud. Matatalino ang mga Pilipino. Marami lang nagbubulag-bulagan. At least nagtatanga-tangahan. Pero when it comes to intellect, mga tatkuya, at least sa linguistics, magaling tayo. Pero mo yun, hindi nako-confuse ang utak natin. Tapos pag lumabas pa tayo ng Pilipinas, singit ko lang, tapos pag lumabas pa tayo ng Pilipinas, inaaral din natin yung lengguwahe ng pinupuntahan nating lugar. Di ba? Marami sa atin, bihasa sa wikang Hapon, sa Arabic, no? Sa Thai, kung ano-ano.
English. Kaloka. Koreano. I can read Korean language, mga kababayan. I just knew a few Korean words nga lang. Anyway, let's listen again to the Vice President. Pero kaya ko binanggit yan kasi si VP Sara, pag tinatanong mo, parang ang dami niyang gustong sabihin. And alam mo, hindi nagsisinungaling kasi tuloy-tuloy. Unlike pag singiwi, ang tinatanong ng media, nagdudubi-dubi-dap-dap. Naghahaw-haw, di karabaw na naman siya nitong nakaraan. Haw. Nung tinanong sa mga kaguluhan din sa Middle East, haw. Humaw, di karabaw, singiwi. See the difference? Kaya hindi nakakapagtaka na 32 million ang boto ni VP Sara, plus lawyer pa yan. Singiwi, anong tinapos? Dead man na sa tinapos, kung may magandang kalooban mga atit kuya, sige we. Bulok na nga, 'di ba? Bulok na nga, inutil pa, nyodik pa. Tutusin, hindi qualified na mamuno ng Pilipinas. Mukha ng ina mo ka. 'Di ba? Ang alam mo lang kumamkam. That's why ayaw mong bitiwan ang pwesto, nasabi ka sa kapangyarihan, proteksyon at pera. Yun at ginto. Pero salot ka sa Pilipinas, pukin Bernakis. Sige, makinig na tayo. More than 3 years na yung isang termino. So, dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin, kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. Yan. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig mag-mumble, yung may ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang Kinakain. yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Kinakain ng salita. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, may sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." What do you mean? So parang nagulat ako. Na parang, Ano ibig mo sabihin? nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam Galit. ang impeachment. Galit, Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya. May beso-beso pa Halos baho ng hininga. mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Yeah. Tapos Yeah. bigla, meron akong Plastic. kinompronta sa'yo na Plastic. usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Yeah. 'Di ba? Yeah. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga Yan. Yan. sa mga pambobola eh. Yeah. Kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Ever. Never. Ever. Simula nung Kampanyahan. nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, Hanggang kampanyahan. para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, Yeah. doon sa kampanya. Wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you. Yeah. After kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Or I will take care of you. No. Or kasama siya doon sa plano na impeachment. Kasama Buffering pati. Wala nang load, wala nang internet. siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, Yeah. I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Yeah. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na,
ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oh, Pambubudol. akong bahala sa'yo. 'Di ba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo Sige, VP. Sige, VP. Ilang Sige. pages pa ito. So, ayun. So, Buffering na naman. Fiber connection, bakit buffering? December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming Confidential fund? yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP My God. budget. Pinaliit. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Ha? Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Oh. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. My Na ganun, God. okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila, tapos yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Baka Tas may sabi niya, camera, anak, kaya kuha gusto ko niya, lang sa sinabi niya, mapicturean lang. mag-ingat ka, Ha? tuturuan ka namin. Ha? So ito na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na Harapin ang na impeachment. kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. O baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman. Tuturuan na alin kaya, no? Tuturuan ka namin kung paano harapin ang impeachment, tuturuan ka namin ang dapat mong gawin or desisyon. Anyway, so mambubudol talaga mga ate at kuya. Singiwi, right? Manluloko. Manggagamit. Hindi seryoso. Sa trabaho, sa pakikipagkaibigan. Anong klase yan? Kasalanan mo rin to, Amy. Ikaw ang kaibigan ni VP Sara, tapos inireto mo bilang running mate ang kapatid mo. Di sana nagpresenta ka na lang, sarili mo na lang. Bakit? May ganyan pala, ikaw na rin ang may sabi, ay may katulad ng expose natin doon kay Sandro, ikaw pala nakakaalam na noon pa man, nagpupulvuro na ang angkan nyo. Okay, pati ikaw, magpupulburon ka ba, Amy? Or at least yung kapatid mo, tapos patatakbuhin mo na pinaka-leader. Bakit hindi mo alam na tuloy-tuloy ang bisyo niya? Akala mo nagbago na? What? At tuwang-tuwa kayo na nag-decide si VP Sara na ayaw niyang tumakbong Pangulo at ang gusto yata nilang ilapit noon ay ang pagtakbo lang ni Ngiwi as VP ni VP Sara kung si VP Sara ay magde-decide noong 2022 na tumakbong presidente para lang ligtas si Ngiwi. And then one step closer to the presidency. Masyado silang nagalak, natuwa na ayaw talaga ni VP at nakipag-tandem ang isang Duterte sa kanila. So, hindi na nila siguro naisip na, ba't sila mag-iisip na ipapahamak nila ang Pilipinas? Bentahin na nila, ayaw mo ha, kami na lang. At least, mapapakinabangan namin ang popularity mo. Tama mga tat kuya, mapapakinabangan namin ang popularity mo, ng tatay mo, ang boto ng Mindanao, pati ng Visayas, mga Visayan-speaking people, o mapapakinabangan ka namin. Ay, this is it, dead man na. Alam na namin anong nakagawian noon. Alam namin ang buhay nung kami ang nasa poder. Alam namin kung gaano karaming biyaya, kung gaano kabongga ang prestige, kung ano ang mga perks na ikaw ang pinaka-powerful. Ang kamalian nyo lang, tinraidor nyo ang isang Duterte. Porket babae, akala nyo kaya nyo.
humantong pa kayo sa hindi lang pambubudol, kundi may attempt pa kayo na ipagurgor ang Vice President. Ano ang gagawin niyo mga kababayan kapag tinuluyan pa rin si VP Sara ng impeachment at babalaking ipakulong and eventually ipagugurgor? Ano ang gagawin natin? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.